yung mga DD sheets na bugok na walang kaalam-alam sa buhay, no? Kukorek lang natin. Kokoreksyonan lang natin. No? Kasi ang bubugok ng mga DD sheets, para bang isinilang sila para maging bugok, no? So, ikokorek lang natin. No? Kasi, alam niyo guys, sa totoo lang minsan wala akong pasensya kapag bugok. Okay lang yung, di ba, nagtuturo ako preschool, no? Noon nung nagtuturo pa ako. Tsaka may high school din at tsaka may elementary. Pero yung aking specialization kasi ay preschool, no? Maliliit talaga na bata. Sobrang haba ng pasensya ko. Kasi mga bata, syempre foundation yan, di ba? Yan talaga yung pinakamahirap turuan kasi foundation yan. Mga maliliit pa. Kung ano yung tinuro mo dyan, mahirap na yan i-unlearn. So, dapat talaga tama ang ituro mo, di ba? So, ibig ko sabihin mga guys, kahit na itong mga batang to ay sinasabi ng iba, ang hirap turuan, napakahirap turuan kasi nga, wala pa talaga silang alam, di ba? So, sila talaga yung masasabi natin, medyo mahirap turuan. Pero madali lang silang turuan guys, no? Actually, mas madaling turuan yung mga bata kaysa sa mga matatanda. Kasi mga bata, dahil sa wala pa nga silang alam, so ready sila na i-absorb yung mga tinuturo mo. Yun ang maganda sa bata. Unlike sa mga matatanda, minsan, kahit alam nilang tama yung tinuturo mo, pero nakafix na sa mind nila kung ano yung gusto nilang paniwalaan. So, wala na silang pakialam. Parang mga DD sheets, di ba? Alam nila na mali yung kanilang pagsamba sa mga demonyo, di ba? Ng mga politiko. Pero sumasamba pa rin sila sa mga demonyong politiko. Kaya, yung kanilang ugali, demonyo na rin, di ba? Yan. So, mga kaibigan, ate, hello, ano to? Clicker? Yan. Hello! So, mga kaibigan, no, atin lang, itatama lang natin yung kanilang pagkakamali, no. Ang sabi kasi ng mga DD sheets, the most corrupt budget daw, no. Corrupt budget. Ayun, yung pinapakalat nila, corrupt budget. Okay. Atin lang babasagin ang trip ng mga DD sheets, no, sa kanilang mga fake news at sa kanilang pagpapakalat ng mga mali, no, na mga kung ano-ano mga aligasyon, no. So, dito mga kaibigan, ang ating babasagin dito mga kaibigan ay ikokorek lang natin yung kanilang sinasabi na corrupt budget, no. Kasi mga kaibigan, there's no such thing as corrupt budget. Sabi ko nga mga kaibigan, na-vlog ko na to sa YouTube ko, no. Dito naman sa aking Facebook, uulitin ko lang, no. There's no such thing as corrupt budget. Wala pong corrupt budget na tinatawag. No matter how small or big the budget, wala pong corrupt budget. No? So, yan po ang katotohanan. Maghanap kayo sa dictionary, hanapin nyo corrupt budget. Wala kayong makikita sa dictionary na nakalagay ay corrupt budget. Wala po. There's no such thing as corrupt budget. No? Katulad ito ng sinasabi ni Lucring sa kanyang itok-itok message, economic numbers. There's no such thing as economic numbers. Hindi po economic numbers ang tawag doon. No? So, mali Atin lang i-correct mga kaibigan, no? Kasi mali po yung sinasabi ng mga DD sheets na corrupt budget. Ang budget po ay hindi corrupt. Gaano man kaliit ang iyong budget, gaano man kalakihan, wala pong budget na corrupt. No? So, eto mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, challenge ko nga sa inyo mga DD sheets, maghanap kayo sa dictionary, hanapin nyo, corrupt budget, kung may makikita kayo. May makikita kayo budget, may makikita kayo corrupt, pero sasabihin mo corrupt budget. Walang ganon sa dictionary. Mga gunggong, mga bugok, mga tanga. Okay. So, tingnan nyo ha. Corrupt budget. Pag sinabi mo kasing corrupt budget, ayan, pag sinabi mong corrupt budget, ayan ay pinagdudugtong mo yung corrupt tapos yung budget, no? Sinasabi mo na ang budget ay corrupt. Gayong ang budget ay hindi pa yan nagagastos. Kumbaga, itong national budget natin, yang gaan na yan. Figures pa lang yan, di ba?
hindi pa yan nagagastos. Figures pa lang siya. At ang isang figures, mga kaibigan, ang halaga ng pera, gaano man kaliit o gaano man kalaki, hindi siya pwedeng magiging kurap sa sarili lang niya. Paano siya magiging kurap? Kapag yan ay ginamit sa maling paggasta. Katulad na lang ng confidential funds ni Lucring. Kung titingnan natin, ang confidential funds ay hindi masama. Take note ha, hindi masama ang confidential funds. Lalo na kung ang ahensya na mayroong confidential funds ay isang ahensya na may kinalaman sa security. Sa national security ng bansa. Di ba? Yung DepEd, yung OBP, dapat talaga walang confidential funds yan. O kung magkaroon man, tama na yung kaunting-kaunti, pero dapat talaga wala. Kasi hindi naman yan, hindi naman yan ahensya na may kinalaman sa national security. So, kung titingnan natin, dapat wala talagang confidential funds yan. Kaso nga si Lucring, mahilig siya sa confidential funds, kaya siya nanghingi. Diba? So, ito na. Ang sinasabi ng mga bugok na DD sheets, corrupt budget. Sabi nga natin, there's no such thing as corrupt budget. No matter how big, no matter how small, walang corrupt budget. Okay, titingnan natin sa dictionary, anong meron? Ang meron ay budget. Anong ibig sabihin ng budget? Sa simple na meaning, mga kaibigan, ang budget, a plan for how money will be spent. No? Yan po yung budget. No? Tayo, kunwari, mga nanay, magbabudget tayo. Halimbawa, kapag nakuha nyo na yung sweldo ng asawa nyo, babudget kayo. Ito, 1,000 para ito sa pagbabayad ng mga bills, yung electricity. Ito, 3,000 pang grocery to. Ito, 2,000 pang ano to, lalagay ko lang to dito, pang savings lang to kasi baka mamaya may emergency, no? And then ito, 2,000, pang baon to ng mga bata. Yon, budget. Yan ang budget, diba? Sa pinakasimple na explanation, ganyan tayo mag-budget, diba? Mga nanay, kahit hindi nanay, diba? Mga estudyante, nagbabudget din yan. Ito, 500 para to sa pamasahe ko. Ito, 700 para ito sa pagkain ko. Diba? Nagbabudget. Inaata-atado yung mga pera para mabudget siya for 1 week or depende kung paano kayo bigyan ng baon, no, yung mga estudyante. May mga estudyante na binibigyan na ng magulang ng baon for 1 week, sila na bahala mag-budget, no? So ganun po 'yun. Budget, plano para paano gagastusin yung pera. Plano para inaata-atado para paano gagastusin ang pera. Yun yung budget, no? Tapos, mga kaibigan, corruption. Ano naman yung corruption or corrupt? Ito naman yung dishonest or fraudulent conduct by those in power, often involving misuse of funds. So, pag sinabi natin corrupt, tungkol yan sa pera. Corruption, di ba? Tungkol sa pera yan. Maling paggasta ng pera. Maling paggasta ng mga pondo. Di ba? Kaya nga napaka-ridiculous. Napaka-absurd na sasabihin mo na most corrupt budget. There's no such thing as most corrupt budget. Maghanap ka sa dictionary. Saliksikin mo ang dictionary, sa sulok-sulukan ng dictionary. Kung may makita ka ba dyan na nakalagay most corrupt budget, meaning, ganito ang meaning, most corrupt budget. Wala, gunggong. Mga tanga at mga bugok na mga DD sheets, hindi kayo makakakita ng salita na most corrupt budget. Diba? Yan ang katotohanan, no? So, ating i-correct yung mga katangahan at kabobohan ng mga DD sheets, diba? Kasi nakakainis, no, yung kanilang kabobohan. Isilukring din, diba? Napakabobo, economic numbers daw. Wala namang economic numbers eh. Hindi economic numbers ang tawag doon. Ang bobo, lawyer,
pagkatapos naging vice president, naging vice presidente, naging DepEd secretary, hindi niya alam. Economic numbers daw. Wala namang economic numbers. So, makakakita ka niyan sa mga autobot ng AI. Pero pagdating sa dictionary, wala kang makikitang a certain economic numbers. Hindi economic numbers ang tawag doon. Gunggong talaga ito si Lukring, no? So, mga kaibigan, budget, no? Nasabi ko na sa inyo kung ano yung budget at kung ano yung corrupt, di ba? Corrupt, may kinalaman yan sa finances, sa paggasta ng mga pondo, no? Kapag ikaw ay government official, ginagasta mo ang pondo ng mali. So, matatawag mo na corrupt budget, pinaka-corrupt na budget. Kung yung budget ay ginastos na, nagastos na, at ginastos siya sa walang kapararakang bagay. Na instead na halimbawa, para ito sa education. Para ito sa, halimbawa, pambili ng mga libro. But instead, na ibili siya ng mga libro, inilagay siya ngayon sa bulsa ng secretary. Example lang yan, ha? So, yan ang corruption. Kaya nga nakakatawa, yung mga DD sheets, sasabihin nilang, most corrupt budget. Wala pong most corrupt budget. Kahit sabihin mo, ang laki-laki ng budget mo, ang liit-liit ang budget mo, walang corrupt na budget. Number lang yan. Numero lang yan. Paano niya ikukurap yung sarili niya? Mga gago. Mga bugok. No? Paano ikukurap ng budget ang kanyang sarili? Kailangan ng tao, kailangan ng politiko para maging kurap ang isang budget. Paano? Kapag yun ay pinakialaman na ng politiko, kapag yun ay ginastos ng hindi sa tamang paraan, yun na, nagiging corrupt na ang budget. Pero kung sasabihin mo, GAA 2025, the most corrupt budget, ay ang tanga nyo. Napakabobo nyo. Hanapin nyo sa dictionary kung may makita kayong corrupt budget. Ang budget, hindi corrupt. Ano yung nagiging corrupt? Kapag yan ay ginamit na at ginasta na sa walang kapararakang bagay, ginasta sa ibang paraan, no? Instead na gamitin mo doon sa mga programa kung saan yan inilaan, ay sa iba mo ginamit. Halimbawa, ginamit mo sa pagbibigay ng bribe, no? Doon sa mga tao para pambili ng boto. Yun nagiging corrupt. Pero sasabihin mo, most corrupt budget. Ang tanga nyo, mga DD sheets. Yun lang ang makukomento ko sa inyo. Ang tatanga nyo talaga. I-challenge ko kayo, maghanap kayo sa dictionary. Hanapin nyo sa dictionary, ha, most corrupt budget. Sige, hanapin nyo sa dictionary. Tingnan ko kung may makita kayong corrupt budget. Kahit wala na yung most, corrupt budget lang. Maghanap kayo sa dictionary, ha, corrupt budget. Tingnan natin kung may makita kayo, mga gunggong na mga tanga na mga DD sheets. Tingnan natin kung may makita kayo. Ang hirap kasi sa inyo, ang bobobo nyo mga DD sheets, no? Wala talaga kayong kaalam-alam. Natatawa ako, sinabi nilang most corrupt budget. Walang ganun, no? So, eto pa. Eto. When a budget is corrupt, it means that money is being misused. Tingnan nyo, makinig mga DD sheets. When a budget is corrupt, it means that money is being misused. Malinaw na malinaw. Paano daw nasasabing corrupt ang budget? Kapag ito ay nagamit na sa mali. Mga gunggong pala kayo, GAA 2025, nagamit na ba sa mali? Ay, ang tatangan nyo. Hindi pa nga na-implement yung mga programa. Hindi pa nga na-release yung GAA. Sasabihin nyo agad, most corrupt budget, bugok, mga tanga. Diba? Ang tatangan nyo kasi. Kaya tuloy hindi ako nakakalma kapag kinakausap ko kayo mga DD sheets kasi ang tatangan nyo. Malinaw na malinaw. Nakalagay dito, when a budget is corrupt, it means that money is being misused. Stolen. Often by officials or individuals in positions of power. Anong sabi dito? Stolen.
masasabing kurap ang budget kapag ito ay ninakaw at ito ay instead na ilagay doon sa tamang programa kung saan yun yung allocation, anong ginawa? Inilagay sa bulsa at may ginawa sa budget, no, pansarili. Yun ang kurap. Yun ang, kaya ang budget nagiging kurap. Pero kung sasabihin mo, the budget itself is corrupt, abay, ang gago nyo talaga, napakabugok nyo talaga mga DD sheets. Wala talaga kayong mga matitinong utak. Bumili na kayo ng utak sa palengke, mga bugok, mga gago na mga DD sheets. Manang-mana kayo kay Digong at saka kay Lukring. Mga bugok. Ako talaga, wala talaga akong pasensya sa mga tanga at sa mga bobo. Yung bang mga malalaki na bobo pa rin. Kasi, biruin nyo guys mga lawyer yung nagsasabi na yan Mga lawyer yan. Pero nagsasabi sila, corrupt budget daw. How come na ang isang budget ay corrupt? Walang corrupt na budget. Mga gonggong, mga tanga. Gago. Ay, napapamura tuloy ako dito Kahit halughugin nyo ang dictionary, wala kayong makikitang corrupt budget. Ay, nako talaga. Ano pang sabi dito? Yan. Here are some examples of how corruption can affect a budget. O ito ha. So, ibig sabihin dito, yung budget, number lang yan. Ang corruption, ang pagiging corrupt, maaapektuhan niya ngayon ang budget. At sino ang gumagawa ng korupsyon? Siyempre, yung politiko. Yung politiko na mag-handle ngayon ng kanyang budget. Halimbawa, si Lukring. Binigyan mo si Lukring ng confidential funds. Confidential funds. Imbes na ginamit sa tama ang confidential funds, anong ginawa? Ginamit sa iba. Diba? Pagkatapos, anong ginawa pa? Nag-imbento ng mga resibo kuno. Nag-imbento ng mga pangalan. O yun, naging corrupt ang budget. Naging corrupt ngayon ang kanyang confidential funds. Pero kung titingnan natin, the confidential funds itself is not corrupt. Pero, naging corrupt ito kasi dahil merong tao, merong politiko na ginamit ito sa hindi tama. Kaya naging corrupt. Pero kung sabihin mong budget pa lang yan, walang corrupt na budget. Maliit man o malaki, walang corrupt na budget. Diba? So, shout out po, Madam watching from Dulag, Leyte. Hello, shout out po sa inyong lahat nyo, mga taga Leyte. Nakapunta na ako dyan. And Juliet Paclibar, good evening to all. Good evening din po. Yolanda Rogacion, nawala bigla. Hello, go Admin Rich. Thank you po. And Teresita Tess Dinonan, oo, naggastos na. Amiruzul, hello, Teacher Admin Rich. Kalma po. Hindi pa nagagastos ang 2025 GAA, no? Hindi pa nagagastos. Hindi pa nga nare-release And then, Sunny, Shiny, Sara Lustay, Mandarambong. Correct. Okay. Final na ba yung kay BP? Ay, final na yun. May disallowance na nga Alam mo ba kapag dinidisallow ang isang budget, ibig sabihin nun, yung papel pabalik-balik na sa ahensya ni Lukring, hindi nasasagot. Ganun yung pag nadidisallow. Ang sabi nga ni Heidi, di ba, yung dating commissioner ng COA, once na nadisallow, hindi na daw yan pwedeng undo. Kailangan mo na lang dyan ay ibalik yung pera. Yan yung sinabi ni Heidi. COA commissioner yun, di ba? Matindi daw yan kapag disallow na. Ibig sabihin, yung papel na binigay sa'yo ng COA ay hindi mo nasagot. Pagkatapos, binigyan ka na naman, hindi mo na naman nasagot, and then, bumalik na naman sa COA yung papel, tapos, hindi na naman. Ganun daw yun. Hindi ako COA, pero yun ang sinabi ni Heidi na isang COA commissioner. Kaya kay Lukring, talagang malaking ebidensya.
merong ebidensya ng pagnanakaw. Kaya nga ayaw niyang sagutin, di ba? Kasi may ebidensya ng pagnanakaw. Dito sa GAA, walang ebidensya ng pagnanakaw kasi budget pa lang ito at hindi ito corrupt. There's no such thing as corrupt budget. Maghanap kayo sa dictionary, hanapin nyo yung salitang corrupt budget, hanapin nyo kung may makita kayo mga gunggong na mga DD sheets. Diba? Wala kayong makikita. Ay, nako. Ano pa? Sabi pa dito, paano daw nagiging corrupt ang budget? Makinig mga DD sheets ha. Ito ang nagiging corrupt ang budget kapag, embezzlement. Stealing money from a budget for personal gain. Ayan ha, number 1 nakalagay dito. Kapag ninakaw na daw yung budget, no? Ninakaw some part of the budget, no? Ay ninakaw para sa pansarili, no? Pansariling kapakanan ng isang politiko. Yan nagiging corrupt ang budget. Ano pa? Bribery. Offering or accepting money of favors to influence decisions about how budget funds are allocated. Diba? Bribery daw. Ito kasalanan din to ni Lucring Nandito lahat Kapag, ano sabi dito? Kapag ikaw ay nag-accept ng money or ikaw ay nagbibigay ng money doon sa isang government official na alam mo, kaya mo siya binibigyan ng money kasi gusto mong ma-impluwensyahan ang kanyang mga desisyon. Halimbawa, sa procurement department, di ba? Katulad kay Mercado. Di ba? Siya yung namamahala doon sa procurement department ng DepEd. So, ang ginawa ni Lucrin, binibigyan niya si Mercado ng 60,000 for 9 months. Bakit niya binibigyan yun? Kasi, para kapag merong ipoprocure, isang sabi lang ni Lucrin, wag na dyan, dito na lang tayo. Wag na tayo magbidding dyan, dito na lang tayo sa ano. Ito na lang yung bilhin natin. Mai-impluwensyahan niya kaagad si Mercado. Kaso hindi ganun ang nangyari kasi yung matanda, merong kumbaga, prinsipyo. May prinsipyo. At hindi niya binuksan yung mga sobre. Hindi niya ginamit yung mga sobre. May prinsipyo siya. Alam niya na yung ginawa ni Lucring ay bribery. Diba? Yun, diba? So, ano pa? Ito pa. Ano pa daw ang nangyari? Favoring family members or friends when awarding contracts or allocating budget funds. So ito, nagiging corrupt ang isang budget kapag pinapaboran yung mga pamilya, binibigay ang mga kontrata sa pamilya. Sounds familiar? Duterte? Bongo? Sounds familiar sa panahon ni Duterte? Anong ginawa? Di umano, 200 plus projects, malalaking projects ng gobyerno, ibinigay sa family ni Bongo. At may ebidensya yan, may mga kasulatan, may mga dokumento. Pangalan pa niya, Christopher Lawrence Go. Pangalan pa niya, yung pangalan ng korporasyon. Diba? Pero deny siya. Pero hindi niya madideny yun kasi merong dokumento. Diyan nagiging corrupt ang budget. Kasi, imbes na yung budget na yan ay ginamit sa tama, no? Kumuha or nag-hire ng tamang construction firm, ano nangyari? Ibinigay sa pamilya ni Bongo, which is bawal na bawal. Diba? So, yun yung corrupt na budget. Nagiging corrupt ngayon ang budget dahil dyan. Pero kung sasabihin mo specific corrupt budget, there's no such thing as corrupt budget. Mga gunggong. Diba? Yun, mga kaibigan, no? Alam mo, ang mga DD sheets talaga bastos, no? Ayan, tingnan nyo si Lee Yung.
malamang ano to, troll yan. O, tingnan niyo yung mga ano, tingnan niyo yung mga kino-comment dito sa comment section, di ba? Ganyan talaga ang mga DD sheets, no? Alam niyo, ito masasabi ko sa inyo, ha? Okay lang dito, magbato kayo ng issue, magdebate tayo. Pero kapag bastos na, oras na para ikaw ay maban, no? Kasi hindi natin ito tolerate ang mga kabastusan. Okay lang kumbaga okay lang tayong magdebatehan kahit mambato kayo ng issue, okay lang 'yan. Pero yung mambabastos ka na, that's below the belt, no? So hindi ko ito tolerate ang kabastusan dito. Kung sanay kayo sa pagiging bastos dahil yung inyong idolo ay bastos at manyakis, huwag niyong dalhin dito sa page na to. Dahil kami, yung Pangulo namin, matinong tao, disente, hindi bastos. At yung Pangulo namin, magalang sa mga babae. Hindi katulad ng inyong idolo na si Duterte na manyakis, bastos sa mga babae. Nangahalik, nangihipo ng mga babae. Kaya ganyan ang ginagawa nyo sa comment section. O, kapag ganyan na kayo, ban. Diba? Ban na kayo. Hindi na kayo pwedeng mag-comment. Diba? Kung gusto nyo, tirahin yung page na to sa issue. O, bumato kayo ng issue, pero yung mambabastos kayo, hindi na po pwede yan. Mga ganyan, no? So, ban natin to. Yan. Yan, ban natin to. Kasi pangit yung ganyan, no? Yung bastos. Kasi kami na mga Marcos supporters, hindi kami bastos. Ayaw namin ng mga bastos na tao. Diba? Yan. Saan pa yon? Yan. So, binan ko na yung DD sheet kasi napakabastos eh. Iba-iba, ang sinasabi ay puro kabastusan. Sanay na sanay kasi sila sa kabastusan. Yan. So, yan mga kaibigan, no? Ganyan ang mga DD sheets eh. Kapag hindi ka nila kinakaya, no? Pag hindi nila kinakaya ang isang Marcos supporter na feeling nila sunog na sunog sila, ang gagawin nila, mambabastos. Yan. Ganyan ang mga ugali nila, no? Kasi alam nila kita nila yung argumento mo, hindi nila kaya. Kasi totoo yung sinasabi mo. Kaya ang gagawin nila, mambabastos na lang. Ako nakita niyo naman ako guys, 'di ba? Ang dami kong basher. Hindi ko binubura yan, hindi ko rin yan binablock. Pero kapag ganyan na na mambabastos, iba na yan. Okay lang mambash ka ng mambash. Sabihin mo, ang pangit mo, Admin Rich. Mukha kang kuko. Mukha ka mang kuko lang. Ang pangit mo. Lahat ng klaseng pambabash, ibigay nyo na sa akin. Okay lang. Pero kapag ganyan na nakabastusan, hindi na po pwede yan. Diba? Block na kayo. Kapag ganyan kabastos. Sobrang sa asar niya dahil talong-talo siya. No? Talong-talo. Yung kanyang mga puon. So, mambabastos na lang. So, block na yan, di ba? So, ano pa mga kaibigan? Ang sabi pa dito, the specific meaning, yung corrupt budget, yan. Wala nga daw yan sa dictionary, no? Yung corrupt budget, yung a certain phrase na corrupt budget, no? Hahanapin nyo sa dictionary, walang ganyan. Meron corrupt, meron din budget. So, ang budget itself, hindi po corrupt. Maliit man yan o malaki. Nagiging corrupt lang yan kapag yan ay ginagasta na sa maling paggasta. So, tinatama lang natin dito yung mga pinagsasabi ng mga DD sheets na most corrupt budget kasi wala naman talagang most corrupt or wala namang corrupt na budget. Dahil ang budget, paano niya kukurapin ng sarili niya? I-number lang naman siya. Paano niya kukurapin ng sarili niya? Pera lang naman siya, amount of money lang naman siya, 'di ba? Na inilaan sa mga bagay-bagay, sa mga programa. Hindi naman siya magagastos kung walang gagalaw sa kanya. Paano magiging corrupt 'yun, 'di ba?
So, nagiging corrupt ang budget, nakukurap yan kapag yan ay ginagastos na ng isang politiko o ng secretary or mga involved doon, no, sa ahensya na yon, ginagastos nila sa maling paraan. Yun na yun, nagiging corrupt ang isang budget. Pero kung sasabihin mo, national budget natin ngayon na pinirmahan ni PBBM ng Pangulo ay corrupt budget, nagkakamali ka dun. Kasi kahit gaano man yan kalaki, kahit gaano man yan kaliit, walang corrupt na budget. Yan ang katotohanan, di ba? So, mga DD sheets, hanap kayo sa dictionary, hanapin nyo kung may makita kayong corrupt budget. So, ano pa? Ano pang sabi dito? Fraudulent spending. This phrase describes spending that is intentionally deceptive or dishonest, a key characteristics of a corrupt budget. So, ito na yon. Fraudulent spending. Nagiging corrupt ang isang budget kapag merong fraudulent spending. Ibig sabihin, merong pandadaya. Fraudulent. Hindi makatotohanan na paggastos, no? May pandaraya, no? Doon nagiging corrupt ang isang budget. Halimbawa, yung budget, halimbawa yung GAA, no? A certain part, halimbawa dyan, yung sa education, binigyan halimbawa ng 1.2 trillion, kunwari lang, no? Tapos, ang ginawa ng secretary ay kalahati dun, inilagay sa bulsa, pagkatapos pinagbabribe yung mga empleyado. Tapos ngayon, ang ginawa nila, yung mga programa ngayon ng DepEd, wala na, hindi na nagawa, no? Kasi nga, dahil kinurap yung budget. So, yun na yun, no? Merong fraud doon sa paggastos. May pandaraya doon sa paggastos. Pagkatapos, kapag masisita ng COA, mag-iimbento ngayon ng mga resibo. O, maglalagay, Mary Grace Piatos, binigyan ng 2 milyon. O si Kokoy Villamin, binigyan ng 5 milyon. O, pagkatapos, wala naman palang ganong tao. Wala namang birth certificate, hindi naman pala existing. Diba? So, yun, mga kaibigan. Yun ang paraan para maging corrupt ang isang budget. Nakukurap ang budget. Yun. Pero kung sasabihin mo, the budget itself is corrupt, hindi po ganun yun. Walang corrupt na budget. Gaano man siya kaliit, gaano man siya kalaki, walang budget na corrupt. Dahil hindi naman niya magagastos yung sarili niya. Diba? Figure lang yun eh. Amount of money lang yun eh. Hindi niya mapakikialaman yung sarili niya, naggastusin yung sarili niya. Kailangan merong tao, merong politiko na gagastos at imi-misuse, no? Yung mamaliin yung paggamit ng pondo para maging corrupt ang budget. Yun. Siguro. Yan. Aaron Ofiana, tama. Mbot Bems TV, wala na kasi silang maipukol, fake news na lang. Correct, no? Joselito Makasusi, good evening, ma'am. Good evening din po sa inyo. Christian Alonso, report na yan, madam. Nablock ko na po, binlock ko na yung bastos na yun, no? Isia Y. Castillo, block mo pag bastos. Nablock ko na po siya, no? Ako, sa totoo lang, kita nyo naman siguro dito yung mga comment sa akin, di ba? Madami mga panlalait. Marami pa nga ginagawa na ko lang memes, no? Na mukhang bruha, tapos yung mga ngipin ba, ang dami. Ang dami kong, meron pang yung si PBBM nakatuwad pagkatapos ako doon sa may bandang puwet, pagkatapos parang umaamoy ng puwet. O hinahayaan ko lang sila, hindi ko tinatanggal. Pero yung yung magta-type sila dyan, mga kabastusan, mga tungkol sa mga block na yan. Kasi
ako, nag-a-accept ako ng bashing, no? Okay lang sa akin kahit i-bash pa ako, hindi ako affected. Pero kapag yung kabastusan na, nandadamay pa ng tao. Biruin mo pati ba naman si Congressman Abante? Sabi ba naman ng bastos, magpa, mag, magpa, di ba? Kay Congressman Abante, dinamay pa yung pastor. My God! Grabe talaga itong mga didishits, no? Talagang, wala talaga silang, matinong pag-iisip. Talagang pag nakikita mo, naririnig mo sila, talagang mga resident sila ng hell. Legit, mga resident talaga ng impyerno. Kita nyo nga yung isang didishit yung nag-comment, di ba? Pinost ko. Anong sabi yung didishit na nag-comment? Ang sabi ba naman niya, mga guys, ang sabi ba naman niya, sa comment niya sa YouTube, sa YouTube channel, sabi niya, like father, like son, corruption, tamaan sana bangag ang baluarte mo ng lindol, baha, bagyo at landslide kasama supporter mo. Tingnan niyo yan. Guys, hindi siya natatakot sa sinasabi niya. Ayun Alam niyo, ako talaga nag-iisip sa mga didishit na to. Hindi sila natatakot sa ganyan. Parang ang alam ko kasi na mga gumagawa ng ganito, yung walang Diyos, talagang totally hindi naniniwala sa Diyos. Kasi ako mga kaibigan, natatakot ako ng ganyan. Never sa buong buhay ko, kahit gaano pa ako kagalit sa tao, never ako magganyan. Natatakot ako kasi meron akong Diyos, naniniwala ako sa Diyos. At meron akong pananampalataya sa Diyos. At eto, sinasabi sa Biblia, huwag kang mag-isip o maghangad ng masama sa kapwa mo dahil masama yan. At alam nyo ba na kapag naghahangad ka, nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, lahat yan babalik sa'yo. At mabuti kung sa'yo lang babalik. Paano kung bumalik yan sa pamilya mo? Diba? Hindi man lang nila naisip yan. Ganyan sila ka-evil. Yung mga didishits. Galit pa sila, tinatawag silang didishits. Kaya nga sila tinatawag na didishits dahil sa mga ugali nila. Di ba? Ganyan po sila ka-evil, yung mga yan. Ame Rosuli, pag-pray nyo na lang po, Ma'am Admin Rich, huwag nyo po patulan. Mean M. Estrella, mga DDS, makinig ng magkaroon ng tamang kaalaman. Ay, hindi po makikinig yan. Kasi fix na ang mga utak niyan Naka-fix na po yan sa kasamaan. Kita nyo nga, okay lang sa kanilang pumatay ng tao Pag nagsasalita ako dito tungkol sa masama ang pagpatay ng tao, galit nga sila Okay lang sa kanila pumatay ng tao, okay lang sa kanila maging manyak, okay lang sa kanilang manghalik ng mga babae, okay lang sa kanila na manghipo. Lahat ng ginagawa ni Mang Kanor, lahat ng ginagawa ng idolo nila, okay lang sa kanila at palakpakan sila doon. Tuwang-tuwa sila doon. Yan yun. Kaya kung sasabihin natin na magbabago sila, milagro na lang ng Diyos. Talaga. Yun na lang talaga. God's miracle na lang talaga makakapagpabago sa kanila. Kasi iba ang utak nila Natutuwa sila sa kasamaan. Pag nung kailan ba yun, sa TikTok nag-live ako, galit na galit sila. Kasi, nagtatapik ako tungkol sa Bible, galit na galit sila. Pangit daw yun, yung topic ko. Bakit ko daw sinasama ang Diyos? Nagtopic ako tungkol sa Bible dahil tungkol naman yun sa mga disaster na nangyari sa California. 'Di ba? Pero ayaw ng mga didishits, ayaw nilang magtatapik tungkol sa Diyos, tungkol sa Biblia. Ayaw nilang, kasi kapag nagsalita ka tungkol sa Biblia, kapag na-touch mo yung ego nila, kasi alam nila na yung kanilang idolo, killer, manyakis, nanghihipo, manghahalik ng mga babae. Alam nila na palamura, pati Diyos minumura, kinakers ang Diyos, ang Papa sa Roma, ang mga kaparian. Kaya galit na galit sila sa akin. Yan yun. Pero kapag yung nagmumura, sabi pa nung isang didishit, mas gusto daw nila yung nagmumura. Mas gusto nga daw nila yung nanghahalik. Tsaka, okay lang daw yun, mga pinatay ni Duterte, okay lang daw yun, kasi mga adik. Tingnan nyo, ganun na talaga yung nila. Yung mga pinapatay ni Duterte, mga adik ba lahat yun?
Nakita niyo na agad guys, di ba? Lumabas sa investigasyon na marami doon mga bata. Mga nadamay lang. Madami doon bata. Tapos, ano pa, biruin nyo isang pamilya. Ginanon. Pero ang kanilang target, yung tatay lang. Pero dahil kasama ang buong pamilya, lahat ginanon. Pati yung mga anak, mga bata, pati yung babae na buntis, pati yung lolo, yung lola. Buong pamilya ginanon. Pero ang target isa lang. Pero kasama ang buong pamilya, kaya lahat ginanon. O tama ba yun? Mga kaibigan, iba na talaga. Iba talaga ang utak ng mga didishits. Talagang resident of hell. Galing talaga sila sa impyerno. Diba? Tapos magagalit pa sila kapag sasabihan mo na didishits. Diba? Lee Yung, gusto niyang manuntok ng tao si Sara Piatos kasi proud pa siya. Correct, no? Ganyan po sila. Yung mga masasama na ginagawa ng mga Duterte, gusto nila. Wala na tayong magagawa sa mga yan, no? Ganyan talaga ang kanilang mga isip. Christian Alonso, tayo po ay may paggalang sa ating mahal na Panginoong Diyos. Correct. Sunny Shiny, sumusobra ang mga tungaw na didishits. O nga po sumusobra talaga. Kaya nga, dito talagang, pag namumura ko yung mga yan Sasabihan ko talaga nagbugok at gago Mabuti nga, napipigilan ko sarili ko mag-PI No? Kasi, sinasaway na ako ng asawa ko kasi hindi naman talaga ako nagsasalita ng PI. Natuto lang ako dahil kay Duterte. Ay, nako. Dahil kay Duterte. Yan. Ilista na, finish na, solid Duterte, vote lang sa 2025. O, kayo lang boboto kay Duterte, no? Sa 2025. Tingnan nyo mga kaibigan, tingnan nyo, baluarte nila, isinusuka ang mga Duterte. O, baluarte nila, hindi nila maipanalo, no? Ang mga Duterte sa kanilang baluarte. Isinusuka na talaga sila, mga kaibigan, sa baluarte ng mga Duterte. Yan. Kita nyo ba yung latest na survey, mga kaibigan, ang laki ng lamang ni Carlo Nograles, 71%, si Digong 29%. Tapos eto naman, Vice Mayor, ang laki ng lamang ng kalaban, 80%. Si Basti, 20%. Davao yan, baluarte nila, isinusuka na sila. Kaya nga kita nyo, pansin nyo ba guys, rally sila ng rally. Anong nangyari? EDSA, 5 piraso. Ilan na lang sila sa EDSA ngayon? Parang wala nang ayata sila kasi tuwing Friday, 5 piraso. Diba? Wala na kasi silang tao. Wala na talaga silang people. Wala pa silang power. Meron lang sila kilikili power. Yun na lang. Real talk lang tayo dito, no? Wala talaga silang mga kaibigan. Hindi na talaga mananalo yun si Lucring. Kita niyo si Lucring ngayon, nananahimik. Diba? Pinagsabihan na si Lucring ng tatay niya, tumahimik ka na. Kasi nakita nila, nag-self-destruct talaga. Kasi nung nag-meltdown siya, self-destruct. Nakita niyo, ang baba niya. Lahat ng survey, ang baba niya. Yung pinagtatawanan nila na si Speaker Martin Romualdez na 0%, o ngayon, ang taas. Pinagtatawanan nila yan, O ngayon, buti nga hindi sila pinagtatawanan ngayon ng mga Marcos supporters Hindi kasi tayo ganun. Hindi tayo katulad sa kanila. 'Di ba? Pero noong mga panahon na si Speaker Martin Romualdez, napakababa. Ay grabe ang kanilang panlalait. Pero ngayon, si Lucring, consistent na bumababa, parang spaghetti, pababa ng pababa. 'Di ba? So mga kaibigan, wala na yan si Lucring. Hindi na yan talaga mananalo. O nga pala guys, pupunta pala kami sa January 31, alas 9 ng umaga. Yung rally po na nag-invite po si Senator Trillanes.
Yung rally po na yon sa January 31, impeach Sara Duterte lang yon. Wala po yung walang anti-Marcos doon, no? Yung anti-Marcos ay January 31 din pero sa EDSA Shrine, no? So hindi na kami pupunta doon. Doon lang po kami sa 9:00 ng umaga. Impeach Sara Duterte. Makakasama po doon sina Senator Trillanes at marami pong mga grupo, parang mga pari daw yun eh. Mga pari tsaka yung mga iba-ibang mga grupo na naghain ng impeachment, no? So, kung meron po kayong time, punta po kayo, no, sa January 31, 9:00 po ng umaga, no? Wala nga silang tao pero marami silang pera kaya marami silang troll. Correct, no? Meron po silang troll farm. Troll farm. Sa February 4, si Trixie, si Zoraida, unang-unang iimbitahin sa TRICOM. Ano po yung TRICOM? Ayan po yung pinangungunahan ni Congressman Dan Fernandez. Iimbitahin po yung mga fake news peddlers na mga DD Sheets vloggers at sila po ay magkakaroon po kasi ng hearing in aid of legislation, no? Na itong mga fake news na mga influencers, no, na mga DD Sheets, iimbitahan sila dyan sa TRICOM. At sana ipakita nila, bakit nila nasabi to, bakit nila nasabi yan, yung kanilang mga fake news, no? At yan po mga kaibigan, gagawin po yan ng HOR kasi para makapag-legislate sila ng isang batas na lalaban po, no? Lalaban dito sa mga fake news peddler na mga DD Sheets, no? So, malamang iimbitahin din dyan sina June Abines, sina Tio Moreno, sina Sasot, no? Malamang iimbitahin yan mga fake news peddlers na mga DD Sheets. So, yan po mga kaibigan. Diyan, ipakita nila yung kanilang tapang at yung kanilang galing. Tingnan natin kung kaya nilang idepensa yung kanilang mga fake news. Diba? Ang dami nilang fake news. Ma'am Admin Rich, binabaliktad ng DDS yung survey na yan. Kahit naman po baliktad rin nila yan eh. At the back of their mind, alam nila na fake news sila. Alam nila na mababa si Lukring. No? So, yung ginagawa nila na yan, sino bang dinadaya nila? Sila lang. Sarili nila. At saka yung mga follower nila. Pero ang katotohanan, hindi naman nila madadaya yung mga matitinong mga Pilipino at yung mga nag-iisip na mga Pilipino, hindi nila kayang dayain. Kitang-kita naman natin na talagang bumaba na talaga si Lukring. Pulse Asia, SWS. Yun yung talaga mga legit. Yun yung mga matatagal na guys. Matatagal na sa survey, pagsa-survey. Yan talaga yung mga legit. Pero si Lukring, mababa talaga, consistent. Minsan, anong ginagawa ng mga DD Sheets? Maglalabas sila ng survey, yung mga peke. Naglalabas sila, mga peke. Kunwari, mataas si Lukring. Pero sinong niloloko nila? Sarili nila. Okay lang yun. Lokohin nilang sarili nila, okay lang yun. At least tayo, hindi tayo maluloko. Diba? Mean M. Australia, yan, mga mahilig sa fake news. Sige lang. Opo. At saka, okay lang yan, lokohin nila sarili nila. Pero, yung mag-fake news sila na tungkol sa Pangulo, yan ang huwag nilang gagawin. Kasi lalo na ngayon, iimbitahan na sila ngayon sa TRICOM. Diba? Kasi ang dami nilang pinakalat na fake news eh. Katulad na lang na yung GAA daw. Ang dami daw blanco ng GAA. Unconstitutional daw yun kasi ang dami daw blanco. Fake news yun. Kasi yung GAA, wala naman talagang blanco. Diba? Tapos inaano na naman nila, binabago na naman nila, ay hindi naman GAA ang sinabi, Baikang. Hello? Anong hindi GAA? Malinaw na malinaw yung sinabi ni Duterte. GAA. Tapos, pinarot pa nga ng kanilang mga influencer, yung si Safeguard, hindi naliligo, GAA yung sinasabi. At yung isa pa, yung Basti Duterte, GAA din ang sinasabi. Diba? Mga fake news peddler ang mga hayop, mga kaibigan, sa totoo lang, no? Hindi lahat ng lawyer tapat, alam yan,
DD sheets. Ito pa ha, mga lawyer yung mga yan, di ba? O, si Digong lawyer, si Rodriguez lawyer, si Trixie lawyer, si Harry Roque lawyer, si Glenn Chong lawyer, pero mga fake news peddler. Tapos mali-mali yung mga sinasabi. Nakakaawa yung mga yan, mga kaibigan. No? Sana madisbar na yung mga yan. No? So, kapag hindi na-disbar yung mga yan, isa lang ibig sabihin, tama ang sinasabi ni Larry Gadon. Tama ang sinasabi niya na itong Supreme Court ay mga DD sheets. Kasi, guys, marami dyan, mga appointed pa ni Digong. Diba? Madami dyan appointed pa ni Digong. Kaya kapag hindi nila na-disbar yan si Lucreen, yan. So, lalabas talaga ang totoo na talagang maka-DDS sila. Kasi nga, appointed. Madami dyan appointed pa ni Digong. Di ba? Sabi naman ni DD Sheet, Efren Buboy Castro, salot sa kabanang bayan, gurang na troll na bayaran ni BBM, Bangag, Budol, Marcos, at Tambalos, Romualdez, Buhaya. Di nga. No? Kung pagnanakaw sa kabanang bayan, wala nang hihigit pa sa pagnanakaw ng mga Duterte. Yan talaga napatunayan, legit. 51 billion. Sabi ko nga mga kaibigan, bakit ngayon sa panahon ni PBBM ang daming umaangal sa budget? Kasi may transparency. Ngayon lang nagkaroon ng transparency. Sa panahon ni Duterte, walang transparency. Nakita nyo nga, nabulaga na lang tayo na si Pulong Duterte meron palang 51 billion. Kung hindi pa umangal si Pulong na meron daw budget cut, hindi pa natin malalaman na meron pala siyang 51 billion. Diba? Guys, yan ang pinakamalaki na kumbaga budget allocation ng isang kongresista. Pinakamalaki yan sa history ng Pilipinas. So, ibig sabihin, kung pagiging korap lang ang pag-uusapan natin, wala nang magiging korap pa sa mga Duterte. Plus the confidential funds. Diba? Plus yung Parmali. Plus yung pera ng DOH na pinatransfer ni Duterte sa LSDBM. Ano pa? Yung mga kontrata ng gobyerno na pinakialaman niya na imbis na meron ng mga procurement, meron ng mga bidding, anong ginawa ni Duterte? Binaliwala ang mga bidding. Tapos kung sino yung gusto niyang paboran, doon niya binibigay ang kontrata. Tulad ng nangyari, Bongo, pamilya ni Bongo. Halos lahat 200 proyekto, malalaking proyekto ng gobyerno, halos lahat napunta kay Bongo sa pamilya niya. Parmali. Ang dami, guys. Kaya kung titingnan natin, kung magsusumbatan tayo dito tungkol dyan sa korupsyon, wala nang kukurap pa sa Duterte administration. Tama si Manny Pacquiao, di ba? Ang sabi ni Manny Pacquiao, Duterte administration is the 3 times corrupt than the yellow administration. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya, Manny Pacquiao. 3 times corrupt than the yellow administration. Ang Duterte daw administration ay sobrang kurakot. Tama naman yun. Di ba? Kaya itong mga didishit na to, baka nakakalimutan nyo ang ginawa ng tatay nyo. Mag-recall kayo. Alalahanin nyo yung mga nangyari sa panahon ni Duterte para hindi kayo magmukhang tanga. Dahil kung pangungurakot lang din ang pag-uusapan natin, wala nang mas kukurakot pa sa Duterte administration. Sa totoo lang. Paano mo mapagbibintangan si PBBM na kurakot? Hello, punta ka sa mga liblib na mga lugar sa Pilipinas. Anong sasabihin? Ramdam nila. Binigyan nga sila ni PBBM ng tulong. Ngayon lang yan nangyari.
Oh. Ang gobyerno pumupunta sa mga may hirap. Personal na nagbibigay ang Pangulo ng tulong para makikita niya na talagang natatanggap ng mga may hirap. Paano mo masasabi ng kurakot yan? Personal talaga na binibigay ang tulong. Oh. Yung kurakot, yung katulad kay Duterte, na may budget para sa pang-ayuda pero walang ayuda. Ako nga, di ba sabi ko, kahit isang beses hindi ako nagkaroon ng ayuda. Nawalan ako ng trabaho. Taxpayer ako. Di ba, kung titingnan natin, tama lang, nabigyan niya ako ng ayuda. Pero never ako nakatanggap kahit isang ayuda. Never. Nawalan ako ng trabaho dahil nilockdown niya. Hindi ako hihingi ng ayuda. Huwag niyang ila-lockdown. Magtatrabaho ako. Pero bakit ako nawalan ng trabaho? Dahil ni-lockdown ng walang hiya, ng gago na matandang Duterte. Ni-lockdown niya. So nawalan ako ng trabaho. Oh. Paano kami nakakain? Dahil sa mga tulong. Inutil, di ba? Inutil. Kung ila-lockdown mo, dapat make sure na bibigyan mo ng ayuda yan kasi nila-lockdown mo eh. Inutil ang gago. Bugok talaga ang gago. Inutil. Ako okay lang sa akin, hindi ako bigyan ng ayuda. Pero pagtrabahuin mo ko, huwag mong ila-lockdown. Kaso ni-lockdown niya eh. Oh. Paano ako makakatrabaho? Nawalan ako ng trabaho dahil sa kanya. Ni-lockdown niya, pero isang ayuda, wala akong natanggap. Mabuti pa ang mga community pantries na nakapagbigay pa sa amin ng ayuda. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, kaya nila nire-red tag noon, yung si Ana Patricia, kaya nila nire-red tag kasi para silang sinampal, kaliwat kanan, dahil kitang-kita ang pagiging inutil ng Duterte administration. Yung pagdami ng community pantries, isang indication na inutil ang Duterte administration, na hindi nila kayang magbigay ng ayuda, na pinabayaan nila ang sambayan ng Pilipino. Kaya nga nire-red tag nila eh. Diba? Galit na galit sila noon kay Ana Patricia. NPA daw. Komunista daw. Galit na galit sila. Kasi nga, para silang sinampal kaliwat kanan. Dahil sa ginawa ni Ana Patricia, sumunod ang maraming mga private citizen na merong concern sa mamamayang Pilipino, nakikita, nagugutom, gutom na ang mga tao, walang ayuda ni Duterte, gago itong si Duterte, napakatanga, bugok, inutil na Pangulo. So ang nangyari ngayon, yung mga tao nagtulong-tulong. Yung mga mayayaman gumawa ng community pantries para makakain ang mga tao. O di ba? Kaya tayo nabuhay. Pero kung hindi dahil sa mga community pantries na yan, baka patay na tayo ngayon. Diba? Kasi kung aasahan lang natin yung gago, bugok na si Duterte, walang mangyayari sa buhay natin. Patay tayong lahat. Kahit nga bakuna, wala eh. Oh. Haba-haba ng pila. Haba ng pila guys, oh. Papabakuna daw. Pagkatapos, pag malapit ka na, ay ma'am, balik na lang kayo sa kasi naubusan na ng bakuna. O, di ba? Bugok ang gago. Napaka-inutil. Yan ang pinagmamalakin lang Pangulo ng Pilipinas. The best daw yan, inutil. Samantalang ngayon, si PBBM, wala nang pandemic, pero nakita niyo naman, ang daming pinamigay na ayuda. Pwede naman palang mamigay ng maraming ayuda. Tigsa 10,000 pa. Kay Duterte, my God, ang dami nyo. Yung mga nakakakuha ng ayuda, kasi kami wala talaga. 3,000 ba? 3,000? 3,000? Isang buwan? My God! Paano mabubuhay ang tao? Okay, sabihin na 4,000? Paano mabubuhay ang tao? Isang buwan? My God! Inutil talaga ang gagong Duterte. Inutil, di ba? Yun ang katotohanan, guys. Inutil talaga ang Duterte administration. Kaya walang may pagmamalaki ang Duterte administration. Kaya yung nagsasabi na impeach PBBM, hello, paano natin i-impeach si PBBM? Ibabalik natin yung Duterte, yung anak niya, yung Lokring.
Naranasan na nga natin kung paano mamuno ang isang Duterte. Palpak, inutil. Babalik ba tayo sa mga LJK? 30,000? Chinuchugi? Babalik ba tayo sa ganyan? Babalik ba tayo sa mga Duterte na binibenta ang West Philippine Sea? Okay lang na maging province of China tayo? Babalik ba tayo sa mga Duterte para bumalik ang mga pogo? Dumami na naman yung mga kidnapping, dumami na naman yung sex trafficking, human trafficking, mga torture, nawawalang mga sabungero. Lahat yan Duterte. Nawawalang mga bata, kinikidnap. Duterte lahat yan. Babalik tayo sa ganyan, gusto nyo? Hindi na natin gugustuhin na bumalik pa sa Duterte administration, na magkaroon ng Duterte ulit. Kasi babalik na naman yung mga pastillas scam. Babalik na naman yung mga Chinese. Influx ng Chinese dito from mainland China. Nagkakaroon ng mga birth certificate, nagkakaroon ng mga Philippine passport. Pagkatapos ano pa? Tanim tao. Tinulungan pa para maging mayor. Di ba? Tapos ano pa? Panahon din ni Duterte, anong nangyari sa Coast Guard natin? Nalaman, ilan yun? 32 auxiliary ng Coast Guard. Puro Chinese, pure Chinese from mainland China. Kaya naman pala kapag may ginagawang supply mission, yung Coast Guard natin, alam agad ng China. Nandun agad, nakaabang agad yung kanilang mga barko. Paano naman kasi, meron palang auxiliary na nilagay si Duterte dyan. Di ba? Mga Chinese. Kaya naman pala ganun. Ano pa? Kita nyo naman siguro mga kaibigan, no? Yung itong mga nakakaraang araw, merong nahuli na nag-i-spy. Chinese. Anong ginawa? Doon sa kanyang kotse, doon sa kanyang sasakyan, nandun yung mga gadget na mga ginagamit pang spy. Tapos nakita pa yung mapa. Ano yung mga nakaturo doon? Mga kampo. Mga kampo ng gobyerno, yung mga Camp Crame, mga Camp Aguinaldo, tapos mga EDCA sites, minaman-manan. Tapos, ano pa? Ang gusto pa, mga kaibigan, alala niyo ba sa panahon din ni Duterte, na si Isko Moreno, no? Yung si Mayor Isko Moreno, may pinasara na na store. Kasi doon sa store, meron silang product na ang label Binondo, Province of China. Pagkatapos, makikita nyo noon sa panahon ni Duterte, sa Binondo, may nakalagay, Welcome, Province of China. Gusto nyo babalik tayo sa ganon? Mga kaibigan, salamat na lang naputol yung Duterte administration. Dahil kung hindi naputol, natitiyak ko ngayon, Province of China na tayo. Gusto ba ng mga tao babalik sa ganyan? Hindi. Nakita nyo nga yung survey, di ba? Yung survey, na anong sinasabi sa survey? Na yung mga tao, majority ng mga Pilipino ay handang ipaglaban ang West Philippine Sea. Ibig sabihin, majority ng mga Pilipino sumusuporta kay PBBM. Di ba? Kasi pag sinabi mong West Philippine Sea, alam natin, yan ang pinaglalaban niya ni PBBM. So, ibig sabihin, maraming mga tao na sumusuporta sa Pangulo natin na handang ipaglaban ang West Philippine Sea at hindi ipamimigay. Diba? Ano pa? Yung ginawa ni Duterte na yung mga ginawa ni Duterte na itong mga pamimeke, no? Yung pamimeke ng mga yung mga ano ba tawag diyan? Yung pamimeke ng mga birth certificate ng kanyang mga alipores. Tingnan niyo mga kaibigan yung mismo kapatid ni Michael Yang. Kapatid ni Michael Yang. Ang daming lupain. Halos lahat ng magagandang mga lupain dyan sa Davao, dyan sa Cagayan de Oro, nabili. Paano niya nabili yun, mga kaibigan? Hindi naman siya natural-born Filipino. Kaya ngayon, ang Kongreso, gumagawa ngayon ang Kongreso ng batas na para
i-undo nila yung mga nangyari para mabawi nila yung mga ari-arian nitong mga pure Chinese na ito na nagkunwari ng mga Pilipino na nakabili ng mga ari-arian natin. Diba? Ang daming nabili ng mga lupain, mga kaibigan. Sinasakop na tayo ng mga itong mga hunghang na ito. Sinasakop na tayo dito sa Pilipinas. Hindi ako against sa Chinese, mga kaibigan. Yung best friend ko dati, Chinese yun. Pero ang sinasabi ko dito, mga taga-mainland ito. At itong mga ito, hindi sila mga Chinoy. Sila po ay mga pure Chinese na nagkaroon ng birth certificate at Philippine passport. Hindi po sila katulad ng mga kaibigan natin na talagang Chinoy. Ito pong mga involved dito na nahuhuli at naiimbestigahan sa Quadcom, sila po ay mga talagang galing sa mainland China. Nagkakaroon sila dito ng mga malalaking lupain dahil sa pamimeke ng mga dokumento. Sa tingin nyo ba hindi alam ni Duterte yan? Pangulo siya ng Pilipinas. Tinotolerate niya. Lahat ng yan, tinotolerate yan ni Duterte. Imposible na hindi niya alam. Diba? Yun ang totoo, mga kaibigan. Imposible na hindi niya yan alam. Ano pa? Gugustuhin ba ng mga tao na bumalik tayo sa Duterte? Na meron tayong magiging Pangulo ng Pilipinas na kapag galit, mag-hire agad ng assassin para ipatsugi? Guys, kung kaya nga niyang gawing ipatsugi yung Pangulo ng Pilipinas, ang First Lady at ang Speaker of the House, tayo, para lang tayong mga manok. Anytime gusto niya tayong ipatsugi, wala nang sabi-sabi. Kaya nga niyang ipatsugi yung mga malalaking tao eh. Tayo pa kaya? Hindi nagugustuhin ng mga tao na bumalik sa ganyan. Diba? Kaya mga kaibigan, itong mga Duterte na to, pati yung kanilang mga alipores ng mga senador, wag na nating iboto para hindi na sila makabalik. At take note mga kaibigan, yung si Bongo na nakakapasok sa survey, pangalawa, pangatlo, guys, ilaglag natin yan. Huwag iboto yung Bongo na yan, na ginagamit lang niya yung malasakit center. Na kung titingnan natin mga kaibigan, wala namang pondo yung malasakit center na yan. Guys, without the PhilHealth, without the PCSO, without the DSWD, walang malasakit center. Kasi ang malasakit center is just a one-stop shop na kung saan doon pinaprocess yung mga bills na yan para maging zero billing. At nakikipag-connect dyan, mga kaibigan, mismo yung mga nandyan, mga nagpo-proseso, nakikipag-connect sila sa DSWD, sa PCSO, sa PhilHealth, etc., sa mga agency ng gobyerno na tumutulong. Yun po yung mga kaibigan. Kung wala po yung mga ahensya na to ng gobyerno, hindi po tagumpay ang malasakit center. Pero ito po ay ginagawa ni Bongo na kanyang sangkalan para i-advance ang kanyang political agenda kasi maraming nauuto. Akala talaga ng mga tao, si Bongo, itong malasakit center, ay talagang yun ang nakakatulong at yun ang may pondo. Hindi po yung malasakit center ang talagang tumutulong. Ang tumutulong pa rin po sa mga tao ay ang DSWD, ang PCSO, lalong-lalo na ang PCSO, ang laki-laki ng binibigay niyan. PhilHealth, DOH, yan po talagang tumutulong. Kaya nga, kung merong isang tao, kung merong isang, merong mga kongresista, magmumula kasi yan sa House kung may mga kongresista na papalitan yan, tanggalin yung malasakit center, papalitan ngayon ng ibang pangalan, ibang paraan, mga kaibigan, pero parang the same pa rin ang function. Mawawala na yan, kumbaga,
stronghold na yan ni Bongo. Diba? Kasi ginagawa niyang stronghold yan yung Malasakit Center para siya ay mahalal. Diba? Dinadaya niya yung mga tao. Na kung titignan natin, wala naman. Hindi naman kanya yung Malasakit Center na yan. At wala namang pondo yan. Asa lang naman yan sa DSWD, sa PCSO, sa PhilHealth, sa DOH. Without that 4 agency ng gobyerno, wala pong Malasakit Center. Hindi siya magpa-function dahil wala po yang pondo. Yan ang katotohanan. At hindi po yan alam ng mga kababayan natin. Kasi ang akala ng mga kababayan natin, pag sinabing Malasakit Center, akala nila may pera yun, may pondo yun. Wala pong pondo yun. Pinagluloko lang kayo ni Bongo. Yan ay batas, mga kaibigan, yan po ay originally, no? Bill po yan bill. Ang pagkakaalam ko, mga kaibigan, nanggaling pa yan sa Kongreso. Pagkatapos, yan ay si Bongo, no? Kasi siyempre panahon ni Duterte yon, tinake talaga niyan as an opportunity para i-advance ang kanyang career, no? Sa gobyerno. So, siya po yung nag-author, no? Principal. Tapos, marami pong nag-co-author. Tapos, yan, pinirmahan ni Duterte, naging batas. No? Hindi niya pwedeng angkinin yan. Kasi, parang katulad lang yan sa bawa, yung ginawa ni Apulacay, no? Yung 13-month pay. Lahat ng tao, nagti-13-month pay. Sinasabi ba ni PBBM na, uy, kailangan lahat ng namin, iboboto nyo kami kasi 13-month pay, sa papa ko yan. Di ba? Hindi. Pero si Bongo, ginagawa niya yan, sangkalan, no? Para manalo siya sa eleksyon. At sa tingin ko, mga kaibigan, sa ngayon, marami siyang nauuto. Kasi pumapasok siya pang number 2, pang number 3. Ang dami niyang nauuto. Guys, huwag na tayong bumoto ng mga pro-China at pro-Duterte. Huwag na tayong bumoto. Diba? Kasi, iboto nyo man o hindi si Bongo, tuloy-tuloy pa rin yan, yung Malasakit Center na yan, kasi yan ay batas na. No? Kahit na mawala si Bongo sa pagkasenador, hindi siya manalo, tuloy-tuloy pa rin yung Malasakit Center Act, kasi yan ay batas na. Hindi na yan mawawala. Diba? Julie Goto, watching from Japan, yung kuryente 40% China na, anong mangyari sa Pilipinas? Julie Goto, maganda ngayon kasi inaksyonan na po agad ng Pangulo natin, no? Kasi ang Pangulo po natin ay kanya pong first investment po, no? First investment ng Maharlika Investment Corporation. Ito po yung magkakaroon ang gobyerno ng another seat, no, sa National Grid Corporation. 20% po, no. Tinap po niya dito yung I think tatlo yun ng mga oligarko sina Manny Pangilinan, sina Go Kong Wei, sino pa ba yung isa? Basta tatlo yun mga kaibigan na para merong say, no? Merong say ang gobyerno para hindi lahat sa China, no? So uunti-untiin po 'yan ang pangulo natin kasi hindi naman po pwedeng biglaan kukunin sa mga incheck. Hindi po pwede 'yun, no? So uunti-untiin po 'yan ni PBBM kasi ang gusto ni PBBM na mapigilan nga ito dahil guys, isang click lang ng China, blackout tayo lahat dito. Pag sinabotahe tayo, isang click lang, blackout. Diba? So, sabi ko nga, mga kaibigan, naalala niyo yung January 1? January 1 ba yun, mga kaibigan, na nag-blackout sa NAIA, diba? Tapos, yung mga trip, no, na Antala, naalala ko yun, mga kaibigan, sabi ko, uy, parang sabotahe ito Hindi natin alam. Baka isa yun sa pananabotahe ng diba, ng China. Hindi natin alam. Huwag na magpauto sa agenda ni Bongo. Wala palang pondo yan. Front lang pala, ginagamit na lang pang uto sa mga uto-uto. Opo,
walang pondo ang Malasakit Center. Yan po ang Malasakit Center, no? Yung mga gobyerno natin na hospital, 'di ba? Merong isang lugar na merong Malasakit Center. So diyan lang po pinoproseso, one-stop shop na tinatawag. Bakit siya tinatawag na one-stop shop? Kasi hindi mo na kailangang maglakad ng PhilHealth, pupunta ka pa sa PhilHealth. Hindi mo na kailangan, pupunta akong PCSO, manghihingi ako ng tulong. Hindi na. Hindi mo na rin kailangan na, pupunta ako ng DSWD, hihingi ako ng tulong. Hindi na. Doon na po siya pinoproseso. One-stop shop ang tawag. Doon lahat pinoproseso. Para yung iyong bill ay maging zero billing. So, ito pong Malasakit Center, umaasa lang din po sila sa PhilHealth, PCSO, DSWD, at saka DOH. So, doon po ipoproseso yun. Sila na po ang bahalang maglakad, sila ang magtatap sa PhilHealth, sa DSWD, PCSO, para ang iyong bill ay maging zero. Yun po yun. Wala pong certain na amount or budget ang Malasakit Center para gastusan ang mga Pilipino na maging zero billing. Wala po. Sila ay umaasa lang sa 4 na ahensya ng gobyerno. Kaya nga, malaking pambubudol yun ginagawa ni Bongo. Budol talaga. Kasi, kung wala yung 4 na ahensya ng gobyerno, hindi naman po magpa-function ang Malasakit Center. Yun ang katotohanan. Diba? So, binubudol niya talaga yung mga tao kasi marami pong tao hindi alam ito. Ang akala ng mga tao, ang Malasakit Center, may pera, may budget. Wala pong budget yan. Asa lang po yan sa DSWD, PCSO, PhilHealth, at saka DOH. Doon lang po yan umaasa. Down to all pro-China. Yan. Joey Chavez, Admin Rich, mukha mo patay gutom. Okay lang. Kahit pa sabihin mo mukha akong tukmul, okay lang. Hindi ako affected. Pero kapag yung magkokomento na kayo ng kabastusan, black na yan, di ba? Black agad. Basta kabastusan. Pero kung yung manlalait kayo, mukha mo patay gutom, mukha mo gano'n, mukha ka si Zoraida, mukha mo si Castro, o kung ano-ano man yan, okay lang yan. Wala akong pake kasi hindi ako affected. No? Wag lang kabastusan. Diba? Yun, sabi ko. Art Alviar, H.S. Martin Romualdez for President, sure winner next to BBM 2028. Ay, opo, no? Buboto ko yan, ikakampanya ko yan, Speaker Martin Romualdez. Yun. Sana alisin ang mga appointed na mga judge. Ano po kasi yan Juliet Paclebar, aantayin pa po yung kanilang mga retirement, no? Yung kanilang retirement age, no? Kapag magre-retire na po sila, saka po sila papalitan. Yun ang pagkakaalam ko. Inaantay yung kanilang mga retirement age. No? Sa yung mga judges dyan sa Supreme Court. Nograles na ang susunod na mayor ng Davao. Correct! Tama po kayo. Kasi kitang-kita po sa mga survey talagang lumalabas Nograles. No? Sawa na yung mga tao sa yung patay. Tapos, mumurahin ka. Tapos, PI kayo! Mga PI kayo! Sawang-sawa na yung mga tao dyan. Diba? Tapos, sawang-sawa na rin yung mga tao sa pananakot. Sawang-sawa na yung mga tao sa mga yung magsasalita ngayon ng ganito, pagkatapos bukas babawiin, sasabihin joke lang. Sawa na yung mga tao sa ganyan. Lumang style na yan. Hindi na bibenta yan. Lumang style na, no? Kaya, Nograles na ang magiging mayor ng Davao. Tapos yung vice mayor,
ay iba na rin. Ayaw kay Baste ng mga Dabawenyo. So wala na pong Duterte na mayor at saka vice mayor. Diba? Basta, eto lang basta sa araw ng eleksyon, huwag silang lalabas at mananakot ng mga tao Baka mamaya, mayroong mga mananakot ng tao. Oh, iboto niyo sa Duterte. Pag hindi niyo iboto ang Duterte, ganoon kayo. Wag lang nilang gagawin yun. Diba? Mananalo talaga ang Nograles. Pero kung sila ay mananakot, bawal kayong lumabas. Bawal lumabas. Lahat ng mga bumoto kay Nograles, bawal lumabas. Pipigilan kayong bumoto. Wag lang nilang gagawin yan. Gemma S. James, judgmental sila, pero mga ob-ob naman. Correct. Mga ob-ob talaga yan. May Sia Y. Castillo, sa Manila Bay, may issue din daw. Ang lakas daw ng nakurap ng... Ay, opo. Grabe. Manila Bay? Grabe. Ang korupsyon. Oo. Tama po kayo. Ay Sia Y. Castillo. Correct ka dyan. Grabe ang korupsyon. Manila Bay na proyekto. Sobra. Talagang yumaman talaga sila sa korupsyon. Kaya nga pag sinabing korupsyon, wala nang kukurap sa Duterte. Talagang korap talaga sila. Christian Alonso, correct po ma'am. Never again to Duterte. Opo, never again to Duterte talaga, So guys, tulog na tayo kasi alas 12 na pala. Maraming po salamat sa panonood, mga kaibigan, Thank you very, very much, guys, sa panonood at sa ibang araw naman muli, So maraming po salamat. Fight fake news, expose the truth. January 31, mga kaibigan, alas 9 ng umaga. Punta po kayo sa People Power Monument at isigaw natin, impeach Lucreng! Impeach Lucreng! Bye! God bless and good night. I see you, Castillo. Good night. Good night, Admin Rich. Good night din po sa inyo. Bye!